Basahin natin ang verse na ito, Psalm 78 verse 40. Sabayan niyo ako magbasa. How often they rebelled against Him, sabi ko sabayan in the wilderness and grieve Him in the desert. Pakisabi ulit ng malakas, wilderness. Pakisabi rin po, desert. Of course, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Yun nga, disyerto. At nung nakaraang linggo ay nag-share ako tungkol nga sa disyerto at itutuloy natin na pag-usapan ang disyerto lalo na't bumaha kasi nitong mga nakaraang araw. No? Ano ang connect nun? Okay, kasi nga ganito no, mga kapatid. Pag sinabing desert, ang ibig sabihin niyan sa mga Israelita, natural, nung literal na disyerto kasi nga dahil sa kanilang lugar. Pero gusto kong pag-usapan natin ito na pag sinasabi natin na disyerto naman ay ito yung mga naglalarawan ng mga sitwasyon natin sa buhay na mahirap. Mga sitwasyon na hindi maganda, mga kung ano-ano na pinagdadaanan natin sa buhay. No? At ang reality kasi ng buhay, sa ayaw at sa gusto natin, mayroon tayong mga pagdadaanan na hindi natin gusto. Tama ba? Hello, tama ba? No? Ang reality ng buhay, whether you like it or not, masasaktan ka. No? Yun ang buhay. Mabibigo ka, mag-aalala ka, mawawalan ka, may mga hindi magandang mga karanasan. Part talaga yan ng buhay. Lahat tayo. Pakisabi nga sa katabi, lahat tayo. No? Walang exempted. Maliwanag? Lugi naman yata kami kung kami lang, no? Tapos ikaw, no? All your life on earth, na sarap-sarap ng buhay mo. Walang ganon, no? Walang sino man sa atin yung special na mula nang ipanganak ka hanggang sa mawala ka sa mundong ito, ay ayos na ayos lahat, wala kang magpagdadaanan, wala kang problema, walang special na ganon. Pakitignan nga sa katabi, pakisabihin, sabihan mo siya, hindi ka special child, no? Lahat tayo pare-pareho, no, na yan ang realidad ng buhay. Ngayon, ano nga ba ang ibig nating sabihin dito sa disyerto na to? Ang ibig kong sabihin ay ito yung mga sitwasyon na po pwedeng nagkukusayo ng distress. Ano ba yung distress? Ito yung mga nagpapahirap ng iyong kalooban, di ba? Mga bagay na masakit. Ano pa ba? Pwedeng nagkukos ng danger, no, na lalagay ka sa alanganin. Di ba po pwedeng ito ay nagkukos ng drought, mga tagtuyot sa buhay, may mga bagay. O nga, yata ngayon crisis, ganyan. Sabi nga nila sa mga Ilocano, gawat, ganyan, no? At mga kung ano-ano na mga kakulangan sa buhay, po pwedeng ito ay nagkukos ng despair. Pag sinabing despair, pwedeng kawalan ng pag-asa, no, kawalan ng confidence, no, at ng kung ano-ano pa. So, ito yung mga sitwasyon natin sa buhay na pinagdadaanan natin, hindi natin gusto, kaya lang whether we like it or not, nangyayari sa buhay. Po pwedeng financial, di ba? Sa ano bang mga areas ng buhay tinatamaan nito? Pwedeng financial sa ating pangangailangang pinansyal o sa ating kalagayan, pagdating sa pera, ay maaring na pagdadaanan ito. No? Halimbawa, hindi ko alam ano bang nauunang dumarating sa buhay ninyo? Katapusan ng buwan o katapusan ng budget? Di ba? Yung iba, puro buwan, pastor, walang budget. No? So sabi nga nila, yung ibang tao daw, too much money at the end of the month. Wow. No? Yung iba naman, too much month at the end of the money. No? So, mga kawawa. No? So, ibig sabihin, common kasi yan nangyayari talaga. Mayroon tayong mga financial desert. Yung iba naman nakakaranas ng emotional desert. No? Anong ibig sabihin? Emotionally, no? Ano nga bang pinagdadaanan niya? Well, yung iba ay naliligaw pa lang, break na. Ganyan. No? Yung iba, maganda naman ako, kaya lang pinagpalit ako sa pogi. No? Ang sakit nun, besh. No? Awit. No? Akala mo siya na, yung pala sila na. Di ba? So, well, ano yun? No? Mga emotional pains, di ba? Mga desert. No? Pwedeng, ang pinagdaraan natin, pwede yung iba, health issues. Right? Pwede rin, actually, pwede rin spiritual. No? Pwedeng, minsan nakakaranas tayo na, bakit ba spiritual life ko pa? Struggling. No, yung iba nakakaranas naman ng tinatawag na spiritual dryness. By the way, dryness does not mean
coldness. Hindi porke you feel dry spiritually, anong ibig sabihin? Parang wala yung, hindi ako gano'n, parang yung, hindi kagaya dati, na passionate ako, no, parang dry ngayon, pakiramdam ko, it doesn't mean naman na backslider ka na, no? It doesn't mean naman na cold ka na, kasi may mga season of the soul na tinatawag eh. Merong spiritual seasons. Merong panahon na parang feeling mo parang dry lang, pero for as long as you know na hindi ka naman nabubuhay sa kasalanan, alam mo maayos ka naman na nabubuhay sa harapan ng Panginoon, huwag mong iisipin na nanlalamig ka na at napapalayo ka na sa Panginoon. Baka simpleng dryness yan, mawawala din yan, lilipas din. Ha? Of course, you can pray about it. Pero yun nga, may mga nararanasang mga ganyan, pwedeng mga problema, pwedeng mga relationship. At dumarating talaga tayo sa sari-saring mga matuturing nating parang mga disyerto ng ating buhay. Okay? Ngayon, sa pagdating ng mga panahon na yan, ano ba ang dapat gawin? Kasi ito, ang nakakalungkot dito sa verse na binabasa natin, sabi niya, how often they rebelled against Him in the desert, in the wilderness, and grieved Him in the desert. Ano raw? Nung sila nasa disyerto, anong kanilang ginagawa? Nagre-rebelde sila sa Panginoon at pinipighati nila ang Diyos. Pinapasama nila ang loob ng Diyos. Alam nyo, napakahalaga na kanuman yung pinagdadaanan natin, bantayan natin yung mga puso natin, bantayan natin kung paano natin itong hinahandle because your attitude matters. Pakisabi nga na malakas, my attitude matters. Importante kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung attitude natin sa panahon na yan. At kung ano yung attitude natin, pwedeng yun magdikta kung tatagal ka ba sa disyerto o bibilis ang pagnanatili mo dyan, o kaya kung makakawala ka ba dyan o mananatili ka na dyan. Diba? Kung ano ang mangyayari sa'yo dyan, makakabuti ba yan sa'yo o makakasama yan sa'yo? Well, your attitude matters. Kaya nga ang dapat na gawin daw, instead of us rebelling against God, grieving God, ang dapat pala nangyayari ay ma-please natin si Lord. No, mabigyan natin siya ng kaluguran, matuwa siya sa atin sa kahit na ano ang pinagdadaanan natin. Gusto kong tingnan natin, kasi binasa natin kanina, verse 40, atras lang tayo ng konti, at tingnan nyo, ano ba ang naging attitude ng mga Israelita nung sila ay nasa disyerto. Basahin natin ang verse 32 hanggang 37. Sige, tingnan nga natin yan. Sabi niya ay, sabayin nyo ako, in spite of all this, they still sinned. Despite His wonders, they did not believe. 33, so He made their days vanish like a breath and their years in terror. Okay, verse 34, when He killed them, they sought Him. They repented and sought God earnestly. Verse 35, they remembered that God was their rock, the Most High God, their Redeemer. Verse 36, but they flattered Him with their mouths, they lied to Him with their tongues. Last verse, sabay-sabay, their heart was not steadfast toward Him, they were not faithful to His covenant. Ano yung attitude nila na nag-grieve sa Panginoon, nagpasama ng loob ng Panginoon, nagpalungkot sa Diyos? Number 1, faithlessness. Faithlessness. 32 and 33, yun ang mababasa natin. Balikan nga natin yung verse na yun. Sabi niya, in spite of all this. Ano ang ibig niyang sabihin doon sa in spite of all this? Nasa kabila ng lahat. Ano ba ang tinutukoy noon? Kasi nga, ang mga Israelita, nung panahon na yan, nasa disyerto sila. Pero bago nga sila mapunta sa disyerto na pinaliwanag ko last Sunday, ay sila ay galing ng Egypt. At bago sila makalabas ng Egypt, ay tumawid sila sa dagat. Ang ginawa ng Panginoon, hinati yung dagat at nakatawid sila. Isa yon sa mga wonders ng Panginoon sa kanilang buhay. No? Imagine, kung ikaw yung isa sa mga Israelita, nakita mo ang dagat nahati, nakatawid ka doon. Ibig sabihin, dapat doon palang convince ka na. Tama, may Diyos talaga na sumasama sa atin. Tapos noon, pagdating pa doon sa disyerto, habang andun sila, binigyan sila ng Panginoon ng haliging apoy at haliging ulap. Yung pillar of fire, pillar of clouds. Ano yon? Yung kapag araw, mayroong ulap na malaking-malaki na nagiging pinakapayong nila, at pagdating naman ng gabi, yung ulap na yon nagiging apoy na nagiging ilaw nila at nagbibigay sa kanila ng init.
Wow, doon pa lang, araw-araw nakikita mo, andyan yung haliging ulap, kung saan, at kung asan sila, andun yung ulap na yon, kung asan yung haligi na yon ng ulap at apoy, yun ang sinusundan nila, lagi nilang kasama. Doon pa lang, convinced na ulit sana sila, mayroon talagang Diyos na kasama sila. Amen? Ano pa? Nung sila mga ilangan, sabi nila, wala tayong pagkain dito. Nagreklamo sila, galit sila kay Moses. Dinala mo ba kami rito para patayin sa gutom? Mabuti pa sa Egypt, ang daming pagkain. Ang ginawa ng Panginoon, pinadalahan sila ng pagkain. Hindi nila kailangan magtanim, hindi nila kailangan magtrabaho. Araw-araw may pagkain sila. Yun nga yung bread from heaven. Yun nga yung skyflakes. No? Pero parang balita ko, hindi yata totoong skyflakes. Rebis ko yata. No? Pero basta meron lang pinapadala ang Panginoon lagi-lagi. So may pagkakain sila. Tapos, pati yung tubig, wala silang mainom. Nagreklamo naman sila, no, papatayin mo kami sa uhaw dito. Ganoon na naman sila. Ayun na naman, pati yung bato. Bato kinausap lang ni Moses. Mayroong lumabas na tubig mula sa bato. No? At naging supply nila yon ng tubig doon sa isang lugar na pinag-istehan nila. Ibig sabihin, itong mga karanasan nilang to maliwanag na nagpapakita may Diyos silang kasama at hindi sila pinapabayaan, lagi silang tinutulungan. Tama? Kaya lang, yun nga ang sabi, in spite of all this, they still sinned. Despite His wonders, they did not believe. Ayaw pa rin nilang maniwala, ayaw pa rin nilang sumampalataya at ipagkatiwala sa Diyos yung kanilang buhay at maniwala na mayroong lupang pangako na pagdadalhan sa kanila ang Panginoon. Kaya nga ang tawag dyan ay faithlessness. Alam niyo mga kapatid, yan yung isa sa mabigat na offense sa Diyos na dapat binabantayan pala natin sa ating mga sarili, yung faithlessness. Alam niyo, yung pagiging faithless ay pwedeng mangyari yan sa mga sitwasyon ng ating buhay, lalo na pag mayroon tayong pinagdadaanan. Tama? Minsan kasi madali talagang maniwala na mabait si Lord, na totoong may Diyos, na sinasamahan ako ni Lord, na ang Panginoon ay nasa akin kapag maganda ang nangyayari sa buhay. Right? Pero paano na kapag mayroon ng mga hindi magandang mga nangyayari sa buhay? No? I remember dati-dati bago mag-pandemic, yung kapag nagpipray ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, madalas kong sinasabi, Lord, thank you that my family is under your favor and protection. No? Yun lang, sasabi ko sa Panginoon, Lord, thank you that my family is under your favor and protection. Buong puso, nasasabi ko, na-appreciate ko, kabutihan ng Panginoon, pag-iingat, at yung favor niya, blessing niya sa aming pamilya. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, sabay-sabay yung mga kung anong mga sitwasyon, at naging mabigat yung sitwasyon namin dahil sa clinical depression ng anak. No? At nung mga panahon na yun, ang bigat talaga. At nung mga panahon na yun, hindi naman sa nawalan ako ng tiwala sa kabutihan ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos, kaya lang nung mga panahon na yon ay naku-question ko yung ako ba talaga pang sinasamahan pa ng Panginoon? Question ko yung sa sarili ko. Sumasa akin pa ba si Lord? Lord, bakit ganun? Mabait naman ako no? Lord, cute naman ako Bakit parang pinaparusahan ako? Di ba? Yung ganung pakiramdam, no? Parang ang hirap nang sabihin ng mga panahon na yon that we are under His favor and protection. No? Pero, of course, pagkatapos ng lahat ng ito, masasabi mo uli, oo nga pala talaga, totoo nga naman pala, at malsalala mo makikita, ang Panginoon hindi ka talaga pinabayaan pag naranasan mo yung mabibigat na sitwasyon ng iyong buhay. Amen? Kasi nga, si Lord ay karapat-dapat na pagtiwalaan. Alam nyo, yung faith, pag-isabi nga ng malakas, faith, yan ang isang bagay na hinahanap ng Panginoon sa atin. No? Mula sa umpisa ng ating relasyon sa Kanya, hanggang sa dulo nito, ang hinahanap ng Panginoon ay faith. At ano ba ang gusto ng Panginoon na lagi nakikita sa atin? Faith. Yun ang pinakahanap ng Diyos. Gusto nyo ba ma-impress sa inyo si Lord? Nung ang Panginoong Jesus narito sa lupa, kanino siya tuwang-tuwa, kanino siya impress na impress? Doon sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Doon sa may mga faith. Alam nyo, sino rito gusto mo yung matuwa sa iyo si Lord? Gusto nyo ba talaga ma-impress sa inyo ang Panginoon? Gusto nyo ba yung espesyal ang pagtingin sa inyo ng Diyos? Alam nyo, kung gusto mo maging espesyal ang pagtingin sa iyo ng Panginoon, hindi yan nakadepende sa kung gaano karami ang ministry mo, o kung gaano ka kabait, o kung gaano ka kagaling, o kung anuman yung mga naabot mo sa buhay, ang hahanapin sa iyo ng Panginoon ay faith.
Kung gusto mo na talagang matuwa sa iyo si Lord, pakitaan mo siya ng matinding faith. Pakitaan mo siya ng talagang pagtitiwala sa Kanya. Kasi doon tuwang-tuwa ang Panginoon. Kasi halimbawa, kahit naman ikaw sa sarili mo, kilala mo ang sarili mo na kapag nagsabi ka o kapag ikaw ay nangako sa isang tao, seryoso ka, tutuparin mo, magagawa mo talaga at talagang gagawin mo, committed ka doon, tapos pinangako mo sa isang tao, di ba ano ang mararamdaman mo kapag yung tao na yon na pinangakuan mo ay question pa rin ng question sa'yo at ayaw pa rin magtiwala sa'yo. O di ba na-open ka rin, tama? Ano akala mo sa akin? Ba't ba ayaw mo magtiwala sa akin? Di ba? Na-open ka. Pero pag yung tao, kahit na yung alam mo na parang ikaw mismo sa sarili mo, no, ay parang limitado ka, pero ang laki ng tiwala sa'yo, di ba tuwang-tuwa ka rin? Tama? E di lalo na ang Diyos na wala naman talaga siyang limitasyon, natutuwa siya kapag ang mga tao nagtitiwala sa Kanya. Alam nyo, ang Panginoong Hesus nung narito sa lupa, laging faith. Nakita niya yung isang mataas na opisyal ng army ng Roma at sabi, humihingi siya ng tulong para sa kanyang alipin. Sabi ng Panginoon, ang tindi ng faith na to, amazing ang kanyang faith. Nakita niya yung isang babae na mayroong sakit, nagdurugo, at tapos nagtiwala lang sa Panginoon, mahawakan lang yung dulo ng kanyang damit, nagtiwala lang, makita yun ng Panginoon, ang tindi ng pananampalataya nito. Yung isa pang nanay uli na humingi ng tulong sa kanyang anak, nakita niya ang tindi ng pananampalataya nito. Ibig sabihin, ang Panginoon na i-impress lagi sa faith. Ang Panginoon natutuwa sa faith. So kung lalapit tayo sa Panginoon, wala yan sa iyak-iyak. Wala yan sa dami ng salita. Wala yan sa pagalingan mag-pray. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay laki ng ating pananampalataya sa Kanya. So pagdating pala sa faith, ibig sabihin, nako, pare-pareho tayo ng opportunities. Maliwanag? Come on. Naniniwala ba kayo doon? Pare-pareho tayo ng opportunity? Kasi faith ang pinag-uusapan. So kahit na wala kang ministry pa sa church, pero matindi ang faith mo, you are special to God. Kaya sabihin mo, bagong-bago ako rito, pastor, pero mas matindi ang faith mo kaysa sa pastor. Mas matindi ka pa sa pastor. Ibig sabihin, lahat tayo ay pare-pareho ng opportunity, pare-pareho tayo na pwedeng maging VIP sa harapan ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Come on, pakisabi ng malakas, faith. Importante yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen ba? At lalo na siyempre, sa mga panahon na may mga hindi maganda sa buhay natin, sa may panahon na mga may kulang sa buhay natin, mas maganda doon natin exercise ang ating faith. Tandaan natin yun na ang faith, yan ang magdadala sa iyo sa langit. Sa pamagitan ng pananampalataya, ikaw ay naligtas. No? Pero, yung din faith na yan ang magbubuhos sa iyo ng biyaya ng langit kahit ikaw ay nasa lupa pa. No, kasi nga, ang Panginoon, ang gustong-gusto niya sa atin ay ang ating faith. Come on, pakisabi ulit ng malakas, faith. Come on, pakilakasan nga, hanggang magkaroon ka ng faith. Come on, pakisabi ng malakas, faith. Come on, once more, faith. Once more, faith. Yan, no? At talagang kinakailangan na tanggapin natin yan sa puso natin kasi gusto ng Panginoon yung faith sa buhay natin. Okay? Tingnan nyo, itong verse na binasa natin, yung verse 33, ang sabi niya ay, so he made their days vanish like a breath and their years in terror. Ang nangyari daw sa mga Israelita, dahil nga sa lagi nilang kinu-question si Lord, lagi silang pinaghaharian ng unbelief, kawalan ng pananampalataya, no? Lagi silang nagrereklamo sa Diyos. Ayun tuloy, nangyari sa kanila, umigsi ang buhay nila doon sa disyerto at kahit na nga maigsi na nga lang yung buhay nila, naging mahirap pa. They spent their years in terror. Kasi ang magbibigay talaga sa iyo ng pinagpalang buhay, ng mapayapang buhay, ay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, be convinced na ang Panginoon andyan, lagi mo siyang mapagkakatiwalaan. Maliwanag ba? Merong isang poem ako ulit na ipapakita sa inyo na actually sikat na poem ito, although hindi ko alam kung nabasa na ng iba. Ang title niya ay Footprints in the Sun. Sabayan niyo akong magbasa ha. Come on, kapag isabayan ako. One night I dream a dream as I was walking along the beach with my Lord. Across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene I noticed two sets of footprints in the sun. One belonging to me
and one to my Lord. No? Nanaginip daw siya. Tapos nakita niya doon sa kanyang panaginip na naglalakad siya sa beach. At doon sa beach na yon, mayroon daw dalawang bakas, no? Dalawang yapak. Ibig sabihin dalawa na naglalakad doon sa beach. Mayroong marka yung paa. Yung isa daw sa kanya, yung isa ay sa Panginoon. Na nagpapakita sa buhay niya kasama niyang lumalakad si Lord. Di ba? Sabi nga ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Tapos sabi dito, after the last scene of my life flashed before me, I look back at the footprints in the sun. Tumingin ako uli. Tapos napansin ko, I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Kaya lang napansin ko, sabi niya, nung tinignan ko uli, mayroong mga panahon na iisa lang yung footprints, parang isang tao lang yung naglalakad. Tapos yun pa, nagkataon pa sa mga panahon na pinakamahihirap, pinakamalulungkot na panahon ng buhay ko, nag-iisa. No? So naisip niya, iniwan ako ni Lord. Kaya sabi raw niya, no, this really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way, but I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. Ba't naman ganun, Lord? No? Sa mga panahon na pinakamahirap, iniiwan mo naman pala ako. I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. No? Sumagot daw si Lord. No? Ano sabi ng Panginoon? He whispered, my precious child, I love you and will never leave you, never ever during your trials and testings. Hindi kita iiwan sa mga disyerto ng buhay mo, sa mga bagyo ng buhay, sa mga pangit na pinagdaraanan mo. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Amen? Palakpakan naman natin si Lord dyan, no? Kaya pala iisa yung set of footprints. Akala mo lang sa'yo yun. Paapala ni Lord yun. Kaya lang, karga-karga ka niya. Kaya hindi mo makita ang footprints mo. Ibig sabihin, sa mga panahon na nanghihina ka, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na nag-i-struggle ka, sa panahon hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paa, sa panahon na hindi mo kayang humakbang, si Lord kinakarga ka niya. At daladala ka niya. Amen? So faith. Pakisabi ulit ng malakas, faith. That's number one offense sa Panginoon, faithlessness. Number two ay, tingnan natin sa susunod na mga verses, forgetfulness. Pakisabi ng malakas, forgetfulness. Why? Sabi doon sa verse 34 and 35, when he killed them, they sought him. They repented and sought God earnestly. Ayan, pag nung may namamatay na sa kanila, hinahanap nila si Lord, nagsisi sila, nagrepent, at lumapit sa Panginoon. Verse 35, they remembered that God was their rock. Naalala nila si Lord na kanilang batong sandigan, the Most High God, their Redeemer. No? So pag sinabing remember, ibig sabihin, may na-forget. Tama? Tama ba? Mayroong nakalimutan. At ito nga ang isa sa mga offense pag mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay, yung forgetfulness. Tayo ay nakakalimot sa Panginoon. Actually, ang paglimot sa Diyos ay pwedeng mangyari sa iba-ibang panahon ng buhay. Tama? Yung iba, pag walang gaanong pangangailangan, pag para namang di naman nila kailangan si Lord, pag wala naman silang problema, nakakalimot din sa Panginoon. Diba? Pag maraming pera, masaya sa buhay, nakakalimot din sa Lord. Diba? Pero yung ibang tao din naman, ang nangyayari, pag sila naman ay may mga pinagdadaanan, mayroon silang mga problema, doon din sila nakakalimot sa Lord. Bakit? Well, several reasons. Una, na-overwhelm sila marahil nung kanilang problema, na-overwhelm sila nung kanilang sakit, na-overwhelm sila ng kanilang pangangailangan, na-overwhelm sila ng kanilang distress, ng kanilang despair, at ng kung ano pa. No? So dahil na-overwhelm sila, nakakalimot sa Panginoon. Ba? Yung iba naman ay napi-preoccupied. Preoccupied sila, ang iniisip nila ay kung paanong matutugunan yung kanilang problema, kung paanong malulutas yung kanilang, maayos yung kanilang sitwasyon, preoccupied. No? Kung paano na yung kanilang gusto maabot nila, no? Kung paanong aayos sila, yung mga ganyan. No? Of course, walang masama na ayusin yung mga dapat ayusin, kaya lang preoccupied, nakapokus doon, nakakalimot sa Panginoon.
Yung iba naman ay nagiging negative sa Diyos. Di ba? Kaya nakakalimot sa Lord. Naging negative kasi nagko-question sa Panginoon kagaya ng mga Israelita, complain ng complain, Panginoon bakit ganyan, ganyan, no? Nagiging negative sa Diyos o kaya nagiging negative sa kanilang circumstances. Negative na yung mindset, pangit na yung pagtingin. Akala nila wala nang magandang mangyayari, akala nila ganito na lang, ganyan na lang, no? So nakakalimot sa Panginoon. Diba? Pag sinabi, by the way, na nakakalimot sa Diyos, ang ibig sabihin niyan ay pwedeng hindi lang sa hindi na nagtitiwala sa Panginoon, kundi iba napapalayo na sa Diyos. O yung iba ay kahit na masama nagagawa na nila, hindi na nila kinukonsider si Lord. Yung iba naman ay hindi na nagpipray, kinakalimutan na, sinasantabi na yung mga bagay para sa Panginoon. Parang hindi na nagdi-devotion, hindi na nag-church, hindi na naglilingkod sa Panginoon, no? Sinasantabi na si Lord sa kanilang buhay. Bakit? Kasi nga mayroon silang pinagdaraanan. Okay? At ngayon, yung iba naman, nakakaalala. No? Nakakaalala pag yung pangit na kalagayan nila, mas pumangit. Yan. Pag yung masamang kalagayan, mas sumama. Kagaya ng mga Israelita dyan. Kasi nga tingin nila, pangit yung kanilang sila ay nasa disyerto. Tingin nila yon. Pero, yan, nung may mamatay na sa kanila, saka sila nakaalala. Nung mas pumangit na ng sitwasyon, mas saka sila lumapit lalo sa Panginoon. Alam nyo, hindi naman kailangang antay yung pumangit ang sitwasyon o mas pumangit ang sitwasyon. No? Dapat sa umpisa pa lang, huwag na tayong makakalimot sa Panginoon. Amen? Patuloy na maglilingkod kahit ano ang nangyayari. Tama ba? Patuloy na susunod kahit na nahihirapan. Patuloy na magtitiwala. Bakit? Kasi nga, kung kumbinsido ka na ang Panginoon naman talaga namang hindi ka iiwan, ay kakayanin na talagang patuloy na susunod at maglilingkod sa Kanya. Amen? So, yung forgetfulness ay isa yan sa mga problema no, na pwedeng maging offense natin sa Panginoon habang nagdadaan tayo sa mga disyerto ng ating buhay. Mga kapatid, baka sabi ng Panginoon, remember, anak, hey, dito lang ako Remember, no? Kumusta na yung relationship natin, napapabayaan mo na. Mula nung magkatrabaho ka, hindi ka na nagpipray, di ba? Hindi ka na nagdi-devotion. O anak, magmula nung nagkaroon ka ng blessing, no? Nakakalimot ka na. O kaya yung iba, magmula nung nagkaroon ka ng trials, no? Magkaroon ka ng konting struggle sa buhay, nakalimot ka na. Diba? Baka pinapaalala ni Lord, ha? Baka sabi ng Panginoon, balik daw tayo, ha? Sa pagpipray, pagdi-devotion, paglilingkod kay Lord. Amen? Huwag makalimot. Kung nakalimot man, okay lang. Basta, huwag kang manatiling nakakalimot. No? Bumalik, alalahanin si Lord. Pakisabi ng malakas, remember God. No? At balik sa Panginoon. Amen? Okay? Number 3, basahin natin yung last 2 verses natin uli. Verse 36 and verse 37. Pakibasa ng malakas, but they flattered him with their mouths. They lied to him with their tongues. Verse 37, their heart was not steadfast toward him. They were not faithful to his covenant. Okay? Pakisabi ulit ng malakas, flattered. Yan yung number 3 na offense sa Panginoon. Ano yung number 1? Faithlessness. Ano yung number 2? Forgetfulness. Number 3, flattery. Ano yung flattery? Come on, ano yung flattery? Actually, ang mas nakababatang kapatid ni flattery ay si platitory. No? So, pag sinabing flattery, ibig sabihin ay bola. No? Panloloko. Ganyan. Sinasabi mo lang pero hindi naman talaga totoo. Hindi naman talaga totoo sa puso mo. Kaya nga ginamit niya salitang, they were not faithful. Bakit? Kasi iba yung sinasabi mo sa totoo. Di ba? Kunwari ka lang. No? At yung flattery ay isa pala na offense sa Panginoon. Okay? Yung pag binobola. Sa totoo lang, sino rito sa inyo gusto mo binobola ka? No? Come on. Of course, pag halata mo na binobola ka, di ba naiinis ka na rin, tama? Although meron namang mga tao, iwan ko ba, pero may iba rin naman talaga trip na trip nila yung binobola sila. No? Yung parang kiliting-kiliti sila. No?
sila ay kinikilig pag binobola sila. No? Pero hindi ganun si Lord. Hindi kinikilig si Lord kahit ano ang sabihin mo, kahit ano ang gawin mo, na alam niyang pambobola lang naman sa Kanya. Okay, bakit? Nababasa ng Panginoon yung ating puso, nababasa ng Panginoon yung ating isipan, kahit sa oras na ito mismo, nakikita ka ng Panginoon. Maliwanag? Okay, pambobola. Merong lumang kwento, di ba? Tungkol doon sa dalawang magkumpare na nasa gitna ng dagat, tapos biglang nagkaroon ng matinding bagyo, ang tataas ng alon, at delikado na sila, tataob na yung kanilang bangka, at malapit na silang mamatay. At talagang pag tumaob yung bangka, patay na sila. So naisip nilang mag-pray. Yung isa nag-pray, sabi niya, Lord, iligtas mo lang kami rito. Pag nabuhay pa kami rito, pag nakaligtas pa kami, magbabago na talaga ako. Sabi niya, Lord, talagang titigilan ko na lahat ng mga kalokohan ko. Titigilan ko na ang mga bisyo ko. Hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magdadrugs, hindi na ako magdadamo, hindi na ako magbabato, maggagraba, magsisimento. No? At titigilan ko na yung pambababae, titigilan ko na yung lahat ng mga mga panluloko ko. Sabi niya, Lord, tapos maglilingkod ako sa iyo. Magpapastor na ako. Lord, talagang mag-church na ako lagi. Di ba? Mag-cell group na ako, magpe-pray na ako, magde-devotion na ako, magpapasting pa ako 40 days in 1 week. No? Sabi nung kaibigan niya, pray. Hindi ka ba nakikirid away? Ang dami mo yatang pinapangako. Sabi niya, pagka maingay, pray. Binobola ko lang ang Diyos. No? Sabi niya, kala mo naman mabobola ang Diyos. Di ba? Kala mo naman di nababasa ng Diyos ang iyong isip. Hindi. Alam ng Panginoon ang lahat. Tama? Alam ng Panginoon kung ano talaga yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo. Alam niya kung ano ka ngayon sa oras na to, kung ano ang ginagawa mo. Alam niya kung ano yung damdamin mo. Alam niya kung ano yung nasa isip mo. Si Lord hindi nadadaan sa bola-bola. Maliwanag, mga kapatid. At ang mga tao, ang hilig na bulahin si Lord, no? Akala mo parang, ang Panginoon ba, yun lang ba? Ganun ba kababaw? Na kapag kinantahan mo siya, tuwan-tuwa na siya, na kapag andito ka dahil naupo ka dyan, ay tuwan-tuwa na siya agad? Hindi ganun kababaw ang Panginoon. Ang hinahanap niya sa atin o yung ating mga puso. Tingnan nyo halimbawa, kinanta natin kanina, ano ang sabi? Gaya ng dagat, hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko'y magmamahal sa iyo habang panahon. No? Ang sweet, di ba? Kaya lang, sabi ni Lord, no? Hindi nga, totoo ba yan? Di ba? Well, kung totoo, praise God, tuwang-tuwa ang Panginoon pag totoo. O kaya kung galing yun sa isang puso na nag-i-struggle, alam mo sa sarili mo, kulang pa ka pa, alam mo sa sarili mo yung kahinaan mo, pero prayer mo yun, Lord, yan ang gusto ko sa buhay ko, tulungan mo ako, Panginoon. Kinakanta mo yun, na yun ang prayer mo sa Kanya, praise God, natutuwa si Lord. No? Pero kung kinakanta mo lang, wala naman sa puso, wala yun. No? At hindi natutuwa ang Diyos. Maliwanag po? Diba? Sabi pa nung kanta kanina, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa iyo'y ibibigay. Sabi ni Lord, 30 minutes nga na mag-pray, hindi mo pa magawa. No? 1.5 hour nga na worship service, late ka nang dumating, nauna ka pang umuwi, nag-CR ka pa sa offering. No? Hindi nga. Di ba? Kala mo nadadaan sa bola-bola si Lord, no? Pero kung totoo yun, of course, tuwan-tuwa ang Panginoon. Tigilan nga natin ang kabobola si Lord, ha? Kaya hindi siya nadadaan sa flattery. Kahit sa anong sitwasyon ng buhay natin, minsan tuwan-tuwa ka kung ano-ano sasabi mo, pero hindi naman totoo, hindi natutuwa si Lord. Nahihirapan ka, nalulungkot ka kung ano-ano rin nasasabi mo, na hindi naman totoo, hindi rin naman natutuwa ang Panginoon. Maliwanag, mga kapatid? Okay, tingnan nyo itong verse na to, Matthew 15, verse 8 to 9. Sabi niya, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Ano raw? Ang mga taong ito, pinaparangalan ako sa pamagitan ng kanilang mga labi. Puro salita, but their heart is far from me. Pero yung puso nila, malayo naman sa akin. Sabi ng Panginoon. So sabi niya, hindi, yung salita ang hanap ko. Ang hanap ko ay yung puso.
Maaring ang pusong yan, yung taong yan, may kahinaan yan, may mga kamalian pa yan, may kasalanan pa yan, pero buong pusong lumalapit sa akin at humihingi ng biyaya ko para siya magbago, yan natutuwa dyan ang Panginoon. Pero church ka lang, tapos kakanta ka lang, hanggang dun ka lang, no? Hindi natutuwa ang Panginoon. Mga kapatid, I'm not saying, na baka naman kasi ang reaksyon nyo ay gano'n naman pala, hindi naman ako kumakanta ng honest, hindi naman galing sa heart, so hindi na lang ako kakanta, no? Mali, no? Ay, gano'n naman pala, hindi naman pala attendance ang hanap ni Lord, kundi yung puso. Wala ang puso ko, hindi na lang ako mag-a-attend sa church. Di ba? Gano'n ba yun? No? Hindi. Change your attitude, not your action. Hello? Deal with your attitude, not with your attendance. No? Kumanta ka, pero ang baguhin mo puso mo. Mag-church ka, baguhin mo ang puso mo. Huwag mong itigil yung mabuting ginagawa mo, ang ayusin mo yung sarili mo. Ang ayusin mo ay yung iyong puso. Amen? Okay, so, tapos sabi pa niya, sa verse 9, continuation niyan, these people honor me with their lips, but their hearts far from me. 9, in vain do they worship me. Walang kwenta yung kanilang pagsamba sa akin. Kasi nga, hindi naman naghanap si Lord ng attendance, sa totoo lang. No? Alam niyo, pag nagpupunta tayo sa church, lagi nating isipin, lagi tayong paniwalaan, ang Diyos ang andito, kasama natin, nakatingin sa atin lahat, pinapanood niya tayo. At kung ikaw ay nasa harapan, halimbawa ni Mayor, ayusin mo ang sarili mo. Pag tayo nasa harapan ng Diyos, ayusin natin ang sarili natin. Ayusin natin ang puso natin na tayo ay seryoso na lumalapit sa Panginoon. Or else, sabi ng Panginoon, in vain. Sinasayang mo lang ang oras mo, sinasayang mo lang pagpunta mo, hindi pa ako natutuwa sa yon, sabi ng Panginoon, kasi nga, sabi niya, hindi naman galing sa puso. No? In vain do they worship me. No? Tapos sabi niya, teaching as doctrines the commandment of men. Ano raw? Teaching as doctrines the commandment of men. Of course, iba ang issue nila nung unang panahon, issue ng mga malimaling mga aplikasyon, no, ng Biblia nung unang panahon. No? Pero ngayon, nangyayari din yan. Maraming mga Kristiyano ngayon, ang pinakadoktrina nila, pag sinabing doktrina, pinapaniwalaan nila sa buhay at talagang naging rule nila sa buhay ay yung commandments of men. No? O kaya ideas of men. Ilang mga Kristiyano kaya ang seryoso pa sa salita talaga ng Diyos o mas seryoso sa social media? Mas naniniwala sa nababasa, napapanood sa social media kaysa sa naririnig o nababasa na salita ng Diyos. Maraming Kristiyanong ganon, mas naniniwala sa memes kaysa sa verse. Diba? Maraming mga Kristiyano, kung ano yung sabi ng isang influencer, kasi sikat siya, yun ang pinapaniwalaan, pero hindi gaanong naniniwala, hindi siniseryoso ang sinasabi ng salita ng Diyos. Come on! Diba? May problema yon. Kahit na gaano yan kasikat, kahit sino pa yan, no? Tandaan natin, ang katotohanan pa rin na nanatili ay ang salita ng Diyos. So yung iba, ang kanilang doktrina sa buhay ayon sa sinasabi ng mga tao sa paligid, ng majority. Kung ano ang sinasabi nila, yun ang tama. Kung ano ang ginagawa ng mas nakararami, yun ang mabuti. No? Mali. No? Kasi dapat ang doktrina natin at yung pamamaraan natin ng pamumuhay ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Ayaw ng Panginoon, no, na tayo ay hindi seryoso sa Kanyang salita at sa ating paglapit sa Kanya. Okay. Last verses, Jeremiah 3:10 to 11. Jeremiah 3 verse 10 to 11. In spite of all this, her unfaithful sister Judah did not return to me with all her heart, but only in pretense, declares the Lord. No? Ano ang ibig sabihin ng pretension? Pagkukunwari uli, flattery uli. Tama? Tama? Ano ba ang tinutukoy naman dyan na in spite of all this? No? Kasi, okay, pakinggan nyo mabuti ito para mayroon tayong konting historical knowledge pagdating sa Israel. Ganito po, nung unang panahon, ang Israel ay naging iisang kaharian lang. Ang tawag sa kanila noon ay United Kingdom. Ang unang hari si Saul, pangalawa si David, pangatlo si Solomon. Nung panahon na to, ang 12 tribes of Israel, 12 tribes ay magkakasama. Iisang kingdom sila. Pero mula nung maging hari na yung anak ni Solomon, nahati na ang kingdom of Israel. Okay? So, mayroon ng kingdom of Judah, kasi malakas na tribe ito,
ito yung tribo ni David, at itong Judah nagsarili ng kingdom. Yung kingdom of Judah, tapos the rest of the tribes nagsama-sama, sila yung ni-retain ang pangalang Israel. So mayroong kingdom of Judah, mayroong kingdom of Israel. Ngayon, ang kingdom of Israel, magmula nung magkahati sila, ay lagi na lang na talagang nabuhay sila ng nabuhay na walang paniniwala sa Diyos. Yung majority, of course may mga tao na naniniwala sa Panginoon, pero marami talagang kung sino-sinong Diyos ang kanilang sinasamba, lalo na si Baal, karaniwan nilang sinasamba. No? So si Baal ang kanilang Diyos at kung sino-sino pang Diyos. So dahil dyan, nakita ng Panginoon, napakatigas ng ulo ng Kingdom of Israel, tapos meron siyang sister kingdom, Kingdom of Judah. So yung Kingdom of Israel, dahil sa sobrang sikat ng sa kasakit nila sa ulo, ang pinarusahan sila ng Panginoon, nasakop sila ng Assyria. Okay? Sila ay nawala sa kanilang lugar at sinakop sila ng bansang Assyria. Ngayon, nung makita yon ng kanyang sister Judah, sister nation na Judah, supposedly dapat ang effect nun, ay totoo pala ang sabi ng mga propeta na pag tinalikuran si Yahweh, na paparusahan tayo ng Panginoon. Na pag si Baal yung sinamba natin, paparusahan tayo. Kaso sa kabila ng lahat ng nakita nilang yon, ang Judah ganun din. No? May time na sumasamba sila kay Yahweh, tapos pag iba na naman yung hari, ito na naman, iba na naman, yung iba naman, makabaal na naman kung sino-sino mga Diyos-Diyosan nila. Hanggang sa nung sumagad na rin sila, ay pinasakop naman sila ng Panginoon sa Babylonia. Bakit? Nagalit na rin ang Panginoon sa Kingdom of Judah. Maliwanag? O ito, verse 11. Ano ang sabi ng Panginoon sa verse 11? Pakibasa ng malakas. The Lord said to me, faithless Israel is more righteous than unfaithful Judah. Ano raw? Faithless Israel is more righteous than unfaithful Judah. Yung Israel na walang pananampalataya sa Diyos, puro Diyos-Diyosan, sabi ng Panginoon, mas mabuti pa sila kaysa kay Judah, kaysa Kingdom of Judah na puro taksil sa akin. No? Ano ang ibig sabihin nun? Parang sinasabi ganito, na at least tong Israel na to, talaga namang wala silang paniniwala sa akin. So kung mabuhay sila na walang paniniwala sa akin, at hindi ako pinapakinggan, hindi ako siniseryoso, kasi talaga namang ganun na sila. Diba? Pero, ang mas nakakalungkot, itong Judah na nagsasabing naniniwala sila sa akin. Nagsasabing ako ang Diyos nila, nasa kanila ang aking templo, nasa kanila ang aking mga kautosan, kaya lang hindi naman ako sinusunod. Kumbaga, at least yung Israel, puro sila baala sila sa buhay nila. No? Pero yung Judah, nagsasabing kay Yahweh, at nasa kanila ang templo, tapos nabubuhay naman sila, nabaala din sila sa buhay nila, teka, may problema yon, right? So kaya nga nagalit ang Panginoon sa kanila. Parang ganito, no? Yung isang hindi Kristiyano, sinasabi niya sa kanyang sarili, wala siyang paniniwala sa Diyos, what do you expect? Natural magpupos yan, magsasalita yan, kung ano ang gagawin na walang paniniwala sa Diyos. Tama? Kaya sabi ko nga, huwag mo silang problemahin. Di ba? Ang problemahin mo, yung sarili mo. Right? Kasi talaga namang wala siyang paniniwala, hindi niya kinikilala ang Diyos, natural, mabubuhay siya na gano'n, magsasalita siya ng gano'n. Ang problema, kung ikaw, na sinasabi mong paniniwala ka sa Diyos, pero kung mabuhay ka at magsalita ka, kagaya niya, yon ang mas masakit, yon ang mas offensive sa harapan ng Diyos. Maliwanag, mga kapatid, ang hanap ng Panginoon, yung mga nagsasabing Kristiyano sila, hindi sila Kristiyano sa nguso, Kristiyano sa puso. Kristiyanong totoo. Yun ang hinahanap po ng Panginoon. Amen? Na yung mga sumasamba sa Kanya, hindi lang sumisimba, totoong sumasamba. Si Lord hindi naghahanap ng mga attenders, naghahanap siya ng followers. Amen? Ayaw ni Lord ng flattery. Ano ang gusto niya? Kasi totoo siya sa'yo, maging totoo ka rin sa Kanya. Tumayo na tayong lahat. Ano raw? Sabi ng Panginoon, yung nag-grieve sa Panginoon? Ano yung number 1? Come on, ano yung number 1? Faithlessness. Ano yung number 2? Forgetfulness. Ano yung number 3? Flattery. No? I don't know kung ano yung sitwasyon nyo ngayon, pero alam ko may sinasabi sa iyo ang Panginoon. No? Sabi sa iyo ng Paanak, yung faith. No?
Sa anumang sitwasyon ng buhay, balik yung faith, no? Magtiwala ka lang. No? Umasa ka sa akin. Kaya kung nakakalimot ka, anak, remember me, remember me. Oh, kung nakita ng Panginoon, hindi ka naman talaga seryoso sa Kanya, hindi ka totoo sa Kanya, even at this very moment, pwede mo sabihin sa Lord, Lord, I'm sorry. I'm taking you seriously. Gusto kong maging totoo sa'yo. Yun ang mabuti sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Kahit may pagkukulang tayo, may kamalian tayo, lagi niya tayong binibigyan ng chance na umayos. Kaya pag naririnig natin itong mga to, hindi para i-put down tayo, hindi para idiin tayo, no? Hindi para pagalitan, kundi para i-correct. No? At pag narinig natin ito, ang tamang response, Lord, nagpapakorek ako. Ayusin mo ako, Panginoon. Kasi gusto kong maging totoong sumasampalataya sa iyo. Gusto kong talagang alalahanin ka, hanapin ka sa lahat ng panahon ng buhay ko at gusto kong maging totoo sa iyo. Amen ba? Kasi deserve niya. Tama po ba? Deserve ba ng Lord? Come on, come on. Deserve niya, pagtiwalaan mo siya kasi katiwa-tiwala siya. Deserve niya, maging totoo ka sa Kanya kasi faithful naman talaga siya. Diba? Deserve niya na wag mo siyang kalilimutan kasi kailanman, hindi ka naman niya talaga binitawan.